Welcome to OFW Runner, day 69. Today is March 9, 2017, and this is my New Day's resolution. Wherein, instead of thinking of a task to be completed within the year, I am committed to complete tasks every single day of the year. Yes, you heard me right. And I'm taking a video of it so that I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. And I will see you in an hour of work. 3 ways to come back home for good. 3 unbelievable ways. Hindi ka panipaniwala. Number 1, marry the money. Pakasalan mo ang pera. Number 2, inherit the money. Mayaman, namatay, sa'yo pinamana. Or, ika nga ng joke natin pinakasalan mo yung matandang mayaman na malapit na mamatay, nakuha mo yung mana. Yun kung mayaman. Number 3, very, very lucky. Nanalo sa loto. Tapos, umuwi sa Pilipinas for good. Nag-business or kung ano man. Pero yan ang tatlo na plano ng marami na OFW. At yun yung ginagawa nilang paraan para makauwi. Pero, it's so unbelievable. At nangyayari naman. Pero hindi lagi. At talaga, yun ang gagawin nating plano kaysa magplano ng totoo. Kaya ito, ibibigay ko yung 3 ways pa, 3 believable ways to come back home for good as an OFW. Number 1, believable no job, nawalan ka ng trabaho sapagkat terminated ka, nagkasakit, or na-aksidente. So, no job. Of course, makakauwi ka sa Pilipinas for good. Na-aksidente ka na, baldado, or nagkasakit ka na right? Number 2, you are home because you're 65 years old already. Forced retirement. Right? Believable, right? Marami sa atin yun ang plano. Magsasakripisyo hanggang sa 65 years old, saka uuwi. Right? Aminin man natin o hindi. Number 3, believable way is reintegration. Yun po ang last phase na sinabi natin kahapon, na babalik ka na sa society, gagawa ka ng business sa Pilipinas. Yung profession mo, gagawin mong business sa Pilipinas. Kahit anumang ginagawa mo as an OFW sa ibang bansa, gagawin mo sa Pilipinas, pero ikaw na ang may-ari. Business mo na ang gagawin mo. At nakapag-create ka ng trabaho para sa mga Pilipino, at ikaw ang boss, ikaw ang CEO. O pwede rin hindi. Mag-tie up ka sa isang tao, for example, hindi ka business-minded or nahihirapan ka doon, mag-tie up ka sa isang OFW din, na yun ang gagawin yung dalawa. Ikaw yung sa product part, ikaw yung magbebenta part, siya yung bahala sa business, siya yung bahala sa marketing. Maraming paraan para mag-reintegrate. Pero, bakit hindi ito ang gawin nating plano? Isa to sa mga realization na nangyari sa akin na hindi ako familiar sa reintegration na word. Lalo-lalo na sa reintegration for OFWs. What if, ito para sa mga aspiring OFWs at pati na sa mga OFW na, bakit hindi natin isipin kung paano tayo mag-reintegrate sa Pilipinas for good kahit hindi pa tayo umaalis? Nagpaplano ka para maging OFW, kaibigan? Planuhin mo na kung paano umuwi. Or kung ano ang gagawin mo, anong paghihirap gagawin mo para makauwi for good at makapuliate ng business para sa'yo. Huwag na natin intayin ang retirement. Usually, ganun ang nangyayari Or sabihin natin, saka na yan, kakarating ko lang Pag-uusapan agad yung pag-uwi. Doon muna tayo sa sakripisyo. Doon muna tayo sa trabaho. Ngunit, naalala ba sabi ko sa inyo before? Hindi ko gusto magkaroon ng kotse before. Hanggang ngayon wala akong kotse. Right? Ang isang bagay na hindi mo planano, malamang hindi mangyayari. Ngayon, alam ko na plano mo umuwi eventually. Alam kong plano mo na umuwi for good. Bakit hindi mo planuhin mag-reintegrate para dito? At kung kaya ko tumakbo, maglakad or mag-jog 365 days buong taon, alam kong kayang-kaya mo mag-reintegrate din. Or planuhin mo na kung paano. Good luck sa'yo, kaibigan.